San Beda Red Lions. And Again, the only guy who's in double figures is itong si Justin Sanchez. And surprising din dito sa San Beda, hindi pa nakaka-score itong si Yukien. He has 4 attempts, 0 out of 3 and 0 out of 3 sa 3. Yeah. And 0 out of 1 sa 2 naman. Usually, Big Bo, nanggagaling yung opensa ni Yukien sa mga setup eh. Yung mga Yes, open looks, di ba? Bihira natin nakita yan nung first half as Sahonia a little out of control that time around as we begin the second half of this game. San Beda versus Benilde. Yun yung mga hinahanap din natin dito. Masyadong mataas yung pasa even for Justin Sanchez. Good intention sana yun. Libreng-libre doon si Justin Sanchez sa gitna. Kaya lang si Yao Ming yung makakaabot ng pasang yun eh. O di kaya si Manute Ball. Ang taas. Masyado mataas. But if Yukien Andrada is struggling for San Beda, medyo may struggle din si Allen Liwag sa ating laban. Although he has 4 points, you know, we're used to seeing him with bigger numbers. Yes. Hindi lang ito. Yeah. So medyo yung dalawa sa veterano nating big man eh, medyo rusty dito sa first half natin. Pero first half pa lang yun. Kumbaga, nagpapakagat pa lang itong dalawa. Dito mo makikita to pagdating sa second half. Ito na naman si Justin Sanchez. Wow! Bank is open, of course, on a Wednesday. Oo, kahit mag-aalas 7 na, Brad. Mag-aalas 7 na. Pag buenas ka talaga, buenas eh. Yes. Oh! Lefty reverse from Kim Kuldora. That's Maz Kuldora. Going for the reverse. Back to a 2-point lead for San Beda. Matthew Oli handles. Oh, well contested shot. Didn't matter. Oli knocks it down. Mahirap na tira para dito kay Oli. Puro one-on-one tayo eh. One-on-one. Kaya lang di nila ma-breakdown yung defense. Nakakasabay pa rin. Pero nagkakawa ng paraan. Ito na naman si Sahonia. Idagdag mo na yan. One good example para dito kay Sahonia. One-on-one sa taas. Hindi maipagpag yung depensa pero gagawa ng paraan. 9 points already for Brian Sahonia. Not too much set plays para dito sa ano. Parehas na team. Matthew Oli off the glass and in 2 straight for Matthew Oli. Ito yata yung pinag-aralan nila international eh. Yung mga top shot na ganyan. Kaya nagagawa nila ng paraan. Sahonia. Wala. Off the back iron. And it goes outside. It stays with San Beda. Now this gives us a chance to go back courtside. Kakagaling lang sa dugout si Christine San Agustin. Christine, go ahead. Martin and Bo, 2 things were discussed on the halftime huddle on the Blazer side. Una is to focus on fixing their attitude, as this has been a recurring problem for them. They were told to keep their spirits up, but their emotions contained, as this can disrupt their rhythm and body language. Second thing is to prove how glued the team is. Saglit kong nakausap si Allen Liwag during halftime at ang sabi niya, this right here is his dream team. The challenge now is how they can make the most out of this advantage. Back to you guys. Thank you so much, Christine. And of course, this is the first adversity faced in the season by Benilde as early as their first game. They need to overcome it. They're trailing in the game. Earlier, at least, going into the halftime break, ngayon naitabla nila. So, they're looking to get it done against one of the best teams in the league. Yes, sir. Jimmy Reyes is back inside. Ito na naman si Yukien. Yun yung mga yun yung mga sa previous season natin, yun yung mga dish out kay Yukien na gustong-gusto niya. Eto naman. Yeah. Right on time. Kanina na ang ganda nung help side ni Justin, wala siyang tira pero on the second attempt, eto na. First basket of the game for Yukien Andrada. Finally making one after 5 attempts. Morales. Wala. Too strong. 55-52, Allen Liwag makes his way back in the game, replacing si Jake Gaspayas. Yukien Andrada, laser like 3. May challenge ba yun, ha? Na kumbaga,
Walang madaling tira para dito kay Yukien. Talagang... And that's part of being a veteran. Ito naman si Reyes. Oh, Jimmy Reyes! Coming up, addition naman dito ni... Coming up, a handoff galing kay Yukien. Jimmy Reyes also hasn't missed in the game. 3 out of 3. And that's his second triple so far. Ancheta. Short. Yeah, that's way off for Jomel. Kitang-kita yung tirang yun dito sa pwesto natin. Short yung tira ni Ancheta. So it's the 3-point shooting of the Red Lions. Extending their lead here in the third. First one was from Yukien. This time, it's from the rookie point guard, Jimmy Reyes. San Beda is ahead. We're back in the Big Dome, the Araneta Coliseum. Some beautiful faces, of course. Part of the student body mula sa Benio at San Beda, making an appearance in our opening day. Oo. Medyo Galing ni Direk, ano? may matang lawin itong mga cameraman natin, tsaka si Direk. Kita nila yung mga talagang kailangan i-focus o TV. Galing. Maganda rin yung pagkakapasok sa broadcast. Oo. Di ba? Talagang may airtime. May airtime eh. Actually, kanina pa eh. Kanina pa. Kanina ko pa nakikita eh. Kaya lang di natin natatimingan na on cue. Yung mga ano natin. But we thank our viewers for sticking around. This is a good-sized crowd that we have inside the Big Dome. And this is Sahonia. Another fadeaway for Brian Sahonia. Oh, he got the mismatch on that handoff from Yukien. 1-on-1. Hindi pa rin naipagpag yung depensa pero nagagawa ng paraan. Yun ang kagandahan dito kay Sahonia. Yeah. Yun ang kagandahan na may meron kang malakas na upper body. Yeah. And San Beda extends the lead to 8. Oli, they swing it to the right. Torres handles. Liwag. One dribble in. Liwag. That one rims out. Kanina pa hindi nakakahawak ng bola itong si Justin Sanchez. Dito sa third quarter natin. 5 minutes na nakakalipas. Kanina pa niya hinihingi pero hindi siya nakakakuha. Reyes. This is Atule. Atule, siya yung nagmamando. Oh, Reyes pulling the trigger. No. Puldora saving it. But Atule couldn't handle the save. So, good effort para kay... By the way, Brian Sahonia now with 11 points in the game. Oh. And then itong si Jipil Reyes with 10. 10 points already for Jimmy Reyes. And nasa harap natin ngayon si Sanchez. Oo, siya yung ano eh. Siya yung... Nagdagdag siya ng weight, Big Bo. Oo, yeah. Medyo malaki yung ano niya, yung balikat. Balikat. Eto, aliliwag against Yuki Nadrada. Oh, he is double. Cross court. Sanchez. Yun naman. Mainit pa rin yung Justin Sanchez. He's the only bright spot dito sa CSP. Kaya lang, alam mo yun, parang inilalayo ng CSP yung bola sa kanya. Yeah. At that time, may dumobol kay Anel Liwag na libre. Doon sa may tres, itong si Justin Sanchez. Yeah. 21 points already for Sanchez. Shot clock is down to 7. Sahonia against Morales. Brian pulls the trigger. Off the bat, it's off. Oh, Atule snatching the rebound. Brian, Yukien is covered. Sahonia, no. Wala. 2 attempts for Brian. Again, great effort by Atule, pero ito lumabas. Maganda sa ano eh. Ang galing niya tumiming sa bola. Hindi siya yung ganun ka ano. Kaya lang, parang itong si ano, ito yung pasa ni Alin Liwag kay Justin Sanchez. Yan. Itong si Atule, he reminds me of
Sam Concepcion. Oh, yeah. Nang Mapua na... Yeah. Ay! Sorry. Iba pala yun, Singer pare. yun eh. Artista pala. Ano pala yun? Gab Concepcion pala. Yeah, sorry. yeah, that's true. That's Alam mo athletic. yun? Yeah. Yung ano siya, parang magnet sa bola. Yeah. At saka athletic, mahaba, 6'5". Ayun naman. Ian Torres. Konting espasyo para dito sa mga batang to talagang hindi ka ipapahiya. Ang gaganda bumitaw Yeah. Itong Torres, Reyes, si Yukien, si Sahonia, Sanchez. diba? Yeah. Si Sanchez. Big Bo, napikit lang Uy! tayo. Dalawa na lang lamang ng San Beda. Kanina, walo yan eh. Walo. Diba? Because Pero, of the 2 threes. yes. This is Ito. Ian Torres. Handoff. Yan ang hindi mo pwedeng gawin. Yung handoff, go under ka. Pagka na-wipe out ka ng bigs, talagang libre-libre yung guard mo dyan. Nakakatira talaga. And we saw that last season from Ian Torres. Yes. Ito na ang iniintay ko. Ayan na. Yung pinagsabay si Alin Liwag tsaka si Sean Umali. Talagang malaking problema para dito sa San Beda. Dahil parehas tong post-up player, Yeah. offensive rebounder guy. Diba? Paano mo babaksotin yung dalawang yan? At marirelieve si Allen Liwag dun sa 5 position. Oo. He can play the power forward spot na ngayon. Yeah. Ayun na naman. Joe Celso able to get to it. Ang ginagawa kasi nitong San Beda, on the rebound, parang nagkukross silang dalawa eh. Nagpapalit ng position yung dalawang player ng kaya pag tumalbog, hindi mahihirapan kang bumax out talaga eh. Ayun, kababalik lang ni Sean Umali. Nililito nila sa Na-jinx yata natin, Brad. Pangatlo na. Pangatlo na nitong si Sean Umali. Kaya nilabas siya, pinalitan siya ni Eusebio. Kaya ito na naman si Miller. I think that was just 1 second for Sean Umali, di ba? Bilis eh. Miller. Yun naman. Miller connects. Ito yung sinasabi ng ating kaibigan si Sir Leds. Naabangan nyo yung Miller next season. Talagang hindi naman siya pinahihiya nitong bata to. Look at this. Jonty against 2. Against Celis. Behind the back. Step back. Got it. Wow. 5-point lead for the Red Lions. Welcome back to the coverage. Still inside the Big Dome, opening day. Ayun na naman yung mga... This is a sparkle artist. Yeah, one of the lead sparkle artists that we have in GMA. Gumana na naman ang magiging matanglawin ng ating mga cameraman. Credit to our cameraman and to our director. Shout out. Talaga namang ginagalingan din eh. Yung paghanap eh. Opening day pa lang. Opening day pa lang yan ha. And we are being entertained with a good game. A close game here between San Beda and Benilde. 5 ang abante ng Red Lions. Nangagaw nila ang bola. Etule has it. Zed Etule! Wow! Finishing on the break. Gamit ko pa turnover. Dire-diretso itong si Etule. Talagang ginawa niya ng paraan. Sabi nga ni Anton Rojas, sinausaw pa sa ere. Oo. Di ba? Niyoyo. Niyoyo, no? At saka mahirap to. Ano to eh, Big, hindi na nakakapagdala ng bola eh. Di ba? He's not a guard. That's right. Ito yung... Girian ni Gonzalez. Saka ni Sanchez. Hindi ko alam kung nag-aabot to sa Beda. Ito dalawa to. Ay, hindi. Junior pa lang yata to si
sa Mapua pa. Tony Nigel. Kasi naalala ko doon, cover ko doon sa juniors. Yeah. Tama. Pagdating ni Nigel, actually it was the championship year of San Beda. Nagre-residency na. Yes. Si Sanchez at Inot sa Benilde. Yun yung time ni Finals MVP James Bayosik. Rafi Celis. Oh. Off the flyby. Wala. Oy! Liwag. Kinapos. Ganda nung timing ni Allen Liwag sa offensive rebound. Kaya lang, bitin yung tira niya. San Beda looks to extend. Miller. Ayun na naman. Pulling the trigger. Wala. Liwag gets it. Ian Torres to Sanchez. High point man for Benilde. Step back. 3. Short. And here comes Jonty Miller. Jonty is Good foul. bumped. Dali dito kay Justin Sanchez. They're not in the penalty. And nakita niya, rumaragasan. Kaya, duty foul. Yan Para natin. yung kay Justin. Pero may mga... Ayun. Ayan. I just wanted to stop Miller. Natin to review on that possession. Kasi they were asking for deliberate foul ito. Sila Coach Yuri pero it's a duty foul. Kalimag, back inside. Ito last year medyo limited minutes na ngayon pero dito sa opening game nila gamit na gamit siya. Jonty Miller off balance. Wala. Another Nandun board pa rin for Liwag. no? Nababangga na siya, na siya. Nandun pa rin yung rhythm sa tira eh. Rafi Celis mula sa kanto. Wala pa rin. Both teams in a bit of a dry spell in this stretch. Ian Torres. And rebound ending up with Jonty Miller. Sinicure na mga nakapula yung rebound doon. Kanina, nakikipagbakbakan sila. Ito na naman si Nigel. Kick out, Yukien. Pangalawa na ba ito? Andrada. Iyo naman. Drops it in. Yukien has 6 points. 8-0 run by the San Pedro Red Lions as they establish their biggest lead of the game. Cometa, no. Gets it back. Good cover coming from Andrada. Former teammates going head-to-head that time. Actually, nakuha niya yung ganda ng pagkaka-rebound ni Cometa sa tira niya. Ito yung... Nice swing. Sa pasa, And Yukien Andrada has found his rhythm. Yes, yan yung tinatawag na one more na pasa. Libre na siya doon pero nakita niya si Yukien mas libre. And pagtitiwalaan mo yung kapitan mo di ba? Even if he's struggling, pag binigyan mo yan, talaga namang hindi ka rin ipapay. 35.5 seconds left. Oh, there's A technical, foul here. Yeah, improper bench decorum against San Beda. So Torres proceeds to the line and he drops in the free throw. So yung mga run natin so far, palitan lang. 8-0 by San Beda. Benilde countering with a 6-0 run. And then now the latest one before the Torres free throw, 8-0. Mula ulit sa mga nakapula. Cross-court pass. Ayun na naman. Yukien! Nope. Same ano He checked for Andrada, but Kalimag couldn't follow it up. Scramble for the ball. Kalimag! Got it! RC! Dalawang ulit Talaga namang yung kumpiyansa naandun talaga. Very limited minutes para dito kay Kalimag last year. Pero in this opening day na San Beda sinusuklian niya si Coach Yuri. RC Kalimag now with 7 points in the game. Look at the tap out of the scramble. Straight away for RC Kalimag. Hindi man lang wala man lang effort na kuhanin yung bola. Talagang bagsak sa kanya, panira na lang. Hindi niya naman pinahiya yung effort ng team captain.
Actually, yan talaga ang specialty nito ni RC Kalibag. Yes, oo. Diba? 3-and-D guy for San Beda. That's why he was recruited from UP. That's why he went to San Beda. Ito si Ian Torres at the line. He's been finding a living at the free throw line in this stretch. 2 seconds remaining. Ito sa ating exciting third quarter. The Blazers were able to tie the ball game at the start of the third. Pero bumulusok ulit ang San Beda. John D. Celis with the block. Ito ni Celis sa likod. So at the end of 3 quarters, it is the San Beda Red Lions with a takeover so far. They outscored Benilde 23-16 in that third frame to take a double-digit advantage in our final canto. That will come after this break. The final chapter of this game between San Beda and Benilde. It is a 10-point lead held by the Red Lions as Gaspay trims it down to 8. And they need more of that. Talking about Benilde, this is going to be an uphill climb, Big Bo, sa ating fourth quarter para sa kanila. Oo, yung panimula nitong CSB, binigay nila kay Aling Liwag dun sa may taas. One-on-one. Actually, it's already a turnover. Yeah. Kaya lang, pagtapik nitong San Beda, napunta kay Gaspay sa ilalim, kaya tutukan. Ito naman si Miller. Inatake niya. On a one-on-one again. Tatlo yung challenge. Foul. Yeah. And this is only a glimpse of what he can do. He can do, oo. Diba? What he can do. Hindi naman ito ipagmamayabang ng ating bossing na si Sir Lenz. Kahit hinan kung walang ibubugat ang banan to, Brad. In his debut in the NCAA, yan, 10 puntos na para kay John T. Miller. And this is against, you know, multiple defenders of Benilde. 2 for 2. Hindi pa binabalik ni Coach Charles dito si SJ Moore. Wala pa. Gusto kong makita yung dalawa eh. SJ Moore tsaka yung Miller. Liwag. Tatlo yung sumalubong doon kay Alin Liwag. Nanggagaling yung offense ni Alin Liwag sa labas. Parang gusto niyang atakehin on a face-up galing sa labas. Kaya lang, ang daming kamay eh. And mahirap for a big na magdi-dribble ka tapos bigla na lang may tatabik sa'yo sa ilalim. I mean, kaya yun ni Liwag. But a bulk of his offense galing pag naka-establish na siya sa ilalim. Oo. Ganda nung box out ni Yukien kaya Alin Liwag doon. Gonzalez. Ito na naman si Yukien. Andrada. Donex! Third triple of the game for Yukien Andrada. And San Beda now has their biggest lead of the game. Torres couldn't answer. Still nothing for Benilde. Tulad nga na sinasabi natin kanina, hindi yun yung offense ni Yukien eh, yung back down to the post eh. Yun sa magaling sa mga kick-out na yun. Konting kuwang, tapos ka na. Okay, passing natin ngayon sa ating courtside reporter for a fourth quarter report with Christine San Agustin. As early as now, you should know that this game is a wake-up call for everyone. That is what Coach Andre Santos mentioned during the huddle as he reiterated how this possible first win can set the tone for their whole season. Coach Andre was also quick to commend the two-time San Beda team captain, Yukien Andrada, for being more confident and being more vocal than ever. Something a team hungry for redemption badly needs. All for now, Martin and Bo. Things are looking good right now for the San Beda Red Lions. Thank you so much, Christine. This is Coach Andre on your screens right now. Siya yung nagkwento sa akin na talagang yung teamwork, chemistry, camaraderie, yung pinagtuunan nila ng pansin noong off-season. Because the system of Coach Yuri will work if they have that kind of connection on and off the court. Kahit ano naman, kahit anong sistema i-apply mo sa isang team, kailangan mag-buy-in lahat eh. Kumbaga kung sino man yung star player nyo, hindi pwedeng aakto ka ng ganun. Ian Torres has been putting out the fire for Benilde.
It's another 3 for Torres. And ang kagandahan doon, parang kumbaga hindi mapupunta sa waste yung effort ng mga bossing na padala kayo sa kung saan-saang lugar abroad para lang kumbaga mabaliwala. That's right. Magkakaroon ng resulta kahit pa paano. Ito, direct resulto para sa San Beda at Gonzalez. Ayun na naman. Drains the mid-range jumper. Oo, steady ditong si Nigel. Kahit nung season 100 facilitator siya. Pag may chance, titira siya. Wala naman, hanapin niya yung mga kasama niya. Pag kailangan, doon siya kumukuha ng tira. Yes. Long cross-court pass by Benilde. Cometa attacking Gonzalez. And tama ka, Big Bo. The one-on-one plays are still prevailing here in the fourth quarter. Walang masyado Walang masyado. Ito yung uling tira ni Ian Torres. And this is Nigel Gonzalez off the screen. Ayan, no? Ganun lang Yeah? Napakasimple para dito sa bata ito yung pass. Liwag. Oh, taking the outside shot. Liwag in and out. That was online. He has that. Pero, eto, meron talaga siya niyan. Kanina niya pa ginagawa yung dribble pull-up na yan. Ang hirap nga kasi supalpalin kasi ang taas tumalon. John T. Miller, what an introduction to the NCAA for him. He now has 13 points. Sanchez face up Jay. No. Gaspay sending it out. Sanchez back to Gaspay. Atake si Gaspay. And that's on Joe Celso. Medyo malaki ang role nito ni Gaspay in today's ball game kasi siya yung pinag-iitiwalaan ni Coach Charles sa maging katuwang nito si Allen Liwag. And as you can see that, pull up by Miller. Yeah, this is scary hours right now for John T. Miller. Kasi karamihan ng tira niya may bantay. Big Bong, at talagang sinasabayan siya. But parang hindi, parang sanay siya. Effortless para sa kanya. Or pinag-aralan niya yung ganong klase ng tira. Ito yung turnover ni Justin Sanchez plus a foul. Head-to-head collision. They were gonna review it. Kasi nga, medyo matindi ang tama para dito kay Ukien. Former teammates with the Red Lions and with the Red Cubs. Itong dalawang to. 80-66. San Beda establishing a dominant lead in the fourth frame. As you can see here, that's good defense played by Sahonia. Nasundutan si Sanchez. And on the recovery, nauna doon si Andrada. Nagkapagaan. That's intentionally trying to hit Ukien. Kumbaga, yung momentum niya towards Ukien. And syempre, pag nabangga ka, medyo magkakaroon ka ng extra motion na hindi naman natin inaasahan. Parehas lang silang humahasil para dun sa bola. Lalo-lalo na itong CSB kasi nga they were down by 14. That's ito right. na yata yung pinakamalaking kalamangan nito. And if it's a headbutt, yung itatawag, alam mo naman kung intentional yung headbutt, kung inulo niya talaga. I think the off right hand nito ni Justin, yung tumama kay Ukien. So, we don't know. This We're should not the referee. It should be just a regular call. Foul, that's the nice thing about the review. Kasi nga, malalaman mo talaga kung ano yung tamang tawag. That's right. Ito, sinisilip nila ng mabuti. Yes. Ang isa pa sa problema, sa magiging problema nitong mga player na to, yun na nga, binigyan siya na deliberate, unsportsmanlike foul. Was the criteria or alright, so unsportsmanlike foul was called on Justin Sanchez. Ukien taking 2 free throws, and San Beda will be gifted with a free possession. Yes. And he can extend his lead up to 16. It's now 15 by he made this basket. So from
A scoreless first half for Yukian Andrada. Oh, Now, they already had 11. 11 points. 3 triples and 2 free throws. All in the second half. Tulad nga ng sinasabi natin kanina, before the second half starts, hindi pa pwedeng zero yan. Hindi pa pwedeng scoreless yan si Yukian. You have to get him involved. Oo. Kailangan niya mapuntahan yung comfort zone naman niya. Ito si Jonty Miller. That's gonna be an offensive foul. Ang itinawag dito, ang tinuro si Yukian Andrada. Parang tinulak to ni Yukian, yung defender. Ito ni Miller. 82-66. They need to make a run. Yeah. This CSB team need to make a run. Kasi nga, 6 minutes na lang, 7 minutes, kailangan nila makascore. Inside pass. Good play. Ayun na naman. Executed. Justin Sanchez on the receiving end plus the foul. Off the ball movement para dito kay Justin Sanchez. Nahanap siya ni Gab Cometa. One of the few set plays we've seen in this game. I know, it was Torres pala. Yun. Oh yeah, Torres. Sahonya underneath Sanchez. Medyo natutulog doon si Sahonya. Nakakapag-sneak in itong si Justin Sanchez. Tuloy-tuloy pa rin si Justin Sanchez. Kaya lang, yun nga, medyo pabugso-bugso kasi hindi siya nahahanap eh. Kasi kung ako teammate nito, doon tayo kay Justin. Siya yung mainit eh. Hanggang sa, kumbaga, kapagod na to. Wow. Okay. After scoring 30 points in the first quarter, this is from our Sultan of Stats, Bong Ducanes. Benil since then, in the next 3, 39 points na ang naipupuntos. Wow. Medyo naglaylo. Yeah. Hindi. It's because of Justin Sanchez offense also in the first quarter. He already had 13. Yeah. In the first frame pa lang. And after that, wala na. And yun nga, sinasabi ko pa kanina pa. Justin Sanchez lang ang bright spot. Yeah. As of now. 24 puntos. Wala pa rin. Aliliwag, wala. Sean Umali, foul trouble. Si Torres, si Cometa, medyo manaka-naka. Pero kailangan ng katulong eh. Yeah. Hindi pwedeng buhatin mag-isa eh. Alan Liwag right now, 2 out of 8 from the field, 4 points, and just 5 rebounds. Big Bo. That is usual lang. Yeah. Usually, double figures yan sa rebound. Mr. Double-double to last season, 84-69. Cometa, mid-range J is off. Miller gets it. And the Red Lions can opt to take their time on offense. Sahonya. Celso. Face-up jumper. Left it short. Ito na si Ian Torres. Torres. Offensive foul. Jimmy Reyes was pushed to the floor. So a turnover for the Blazers will not help their cause. Joe Melancheta, magbabalasan na ng tao si Coach Charles Chu. Oo. Medyo na-stagnant yung offense ng CSB doon. Kanina pa sila naghahanap ng another bright spot aside from Justin Sanchez. Pero wala pa eh. Wala nag-response eh. Samantalang dito sa eto, this guy, Sahonya. One of the bright spot dito sa San Beda. And then, Miller. And then, dumagdag na itong si Yukian. Kaya ganito na kalamangan ng San Beda. 17 already. 13 points for Brian Sahonya. Breakaway for Joe Melancheta. It is a badly needed basket for Benilde. After going on a long dry spell. Ano naman yung... Why naman? Coming off a ball screen, atake. Nandun pa rin yung defender pero nagagawa ng paraan talaga eh. Ito itong galaw ni Joe Melancheta. Yes. Siya rin ang nag-create. On his own eh. Walang tinakbong kahit na anong offense. Ancheta could not make the continuation. 86-71, comfortable lead for the red and white. Dito mo naman mamimiss yung Tony Ino. Yeah. I was about to say. Oo. Ayun naman. That's the first time na inabot itong si Ian
Torres shielding the ball and taking it all the way. Kailangan na nilang, medyo nag-rams na yata itong si Miller. Hold on. It was after his shot and the rejection by Oli. Very seldom na abutin mo yung tira nito ni Miller. In most likely 5 instances, nananaig siya sa mga tira niya. Pero on that one, talaga namang dinabot siya ni Oli. Ito, look at Matthew Oli sticking to Miller like glue. Nagpambol lang eh. Kung hindi nagpambol, iwan na naman. Diba? Ayun lang. Oh, dalawa na sila. Even Jimmy Reyes is being stretched right now. Reyes and Miller both experiencing cramps. Yun yung hindi ko maano sa mga batang ito, no? Sobrang intense siguro ng laro na kanina si Concepcion. Tapos ngayon, dalawa naman. Sobrang intense ba ng ensayo, ng laro na talaga magka-cramp up ka eh. Diba? So, kaya natin sinasabi, Big Bo, na you know, you may have done something in your off-season leagues. Sure. Yes. But the NCAA is a different beast. Iba. Kumbaga, in off-season, you will experiment everything. Up to 15 or kung ilan ng player mo, you'll use it. Ito na naman si Yuki sa corner. Wala. Jomel Ancheta. You need to use the guys. Uy! Ganda. Torres. Nagbitis lang, Will take 2 shots. Jonty Miller is being still yung dalawang rookie nitong Hindi, kaya nga dito mo maano yung how condition they are sa pero ano na rin, you know, both Jonty and Jimmy are from California, so this is maybe them getting acquainted to the game. Masasanay ka doon sa intensity ng laban ng NCAA. Kasi pag tinignan mo yung minuto nila, not really heavy minutes. Yeah, that's true. 22 for Miller, 18 for Tapos, alam mo yun, nagka-cramp ka eh, di ba? So, wala pa silang, hindi sila ganung kondisyon or yung intense ng laro is talaga namang bakbakan. Well, could be. Yeah, parehong factor yan. It's a 15-point lead. No, it's an 11-point lead 11 now. Benio. Kanina, 17. Yeah. 11 nilang. Ito na naman si Sahonia. He's got the heft advantage on Ancheta. Ian Torres to Ancheta. I think that was intended for Sanchez. Inagaw ni Ancheta. Gonzalez. Yeah, that's the right decision. Para dito kay Nigel. Lamang sila ng labing isa. You don't need to rush. Pull back. Last 4 minutes. Easy lang. Gonzalez. Celso. No. Ball is tapped. Back to Celso. Fresh 14 for San Beda. Gonzalez has Liwag on him. Nigel knocks it down. The steady Eddie guard by Coach Yuri. Nigel Gonzalez. Hindi niya pinadali kanina. Relax lang. They got the offensive rebound. They went into a ball scene with Celso on top. Masyadong mababa itong si Alin Liwag. Too much space para dito kay Nigel. 89-75.
from the side of Benil. By the way, we thank you for coming out. I'm talking about the students. We thank you for coming out, supporting your school today. Wala pa po kanina sa ating opening ceremony. Thank you. Thank you for catching opening day, and I'm hoping that it will continue for the rest of the season. As you see here, NCAA Fancom in attendance. Right behind is the chairman, Sir Melchor Divino, of course, of Mapua University. Attorney Jonas, Sir Dax, Dr. Lorenzo Lorenzo. Ito yung mga nagwagabuhan natin, mga bossing yan dito sa NCAA. Kanina pa yan nandito. Jomel Ancheta. Benilde will try to chip away. Yes, oo. Kailangan na nila. Hindi pwedeng sasabay sila dito sa slow pace ng San Beda kasi 13-point lead ito. Pag tinignan mo itong possession natin, 8 possession, 9, the max. Pagka in-slow pace nila. And they need some stops. Yes, yes. Kasi kanina, humahabol na sila. 11 ang abante ng San Beda. 3-point shot coming from Nigel Gonzalez. Zed Tule back inside. From the high of 17, bumaba ng 11. Kaya lang may fire extinguisher agad si Nigel ng 3. Kaya bumalik sa 14. Ito naman, down at 12. Pero mahaba pa to. Lot of basketball to be played with over 3 minutes remaining in the fourth. Good presence of mind para dito kay Nigel. Relax lang. Lamang tayo ng 12. Hindi natin makalamang dali. Uy! Fumble na. Nakuha pa ng... And again, he has such a nose for the ball. Big ball, no? Sahonia interfering. And he takes it all the way. Sahonia now with 15 points to lead San Beda. Walang ka-effort yung pasang yun. Saktong-sakto sa kamay ni Sahonia. 91-77. Ancheta. Liwag picking it up. Alan Liwag. Yun naman. 3-pointer for Alan Liwag. His first in the game. And his first basket in a while, Big Bo. First na pa yung basket niya. Yung unang puntos nila. Coming off a face-up dito kay Celso, yun lang. After that, tahimik na itong si Alan Liwag all throughout the game. Andrada. Corner. Entule. No. They go deep. Into the trenches. The final 2 minutes. There's a foul. Both teams in the penalty already. So bonus free throw. Can play the free throw game. Yes. But they need to step up on defense. Hindi pwedeng ilalakan itong ni Nigel or whoever the guard is bringing the ball down para dito sa San Beda. Dahil nga wala silang hindi sila ang may kalamangan. So, i-review ng ating mga opisyalis yung tawag dito. They're trying to review. May nakita silang iba doon sa possession na yun with Alan Liwag. Meantime, this is enabling Miller and Reyes to buy some time. Kasi papasok na ulit sila galing sa cramps kanina. Para makapagpahinga. Makapagpahinga pa ng konti. Pero yung cramps naandyan na yan eh. Babalik at isang maling talon, step or whatever. Okay. Wala naman. Yeah, it was just a tap from behind. Regular foul for Gonzalez. 2 shots. Okay, 2 shots for Alan Liwag. Yes. And now, the pressure rises at the free throw line. Liwag last season was just a 50% free throw shooter. Today, he is 0 out of 2. Yan pa yung unang niya sa first half natin. Yeah. So masusubukan siya dito. Again, they need points. And Liwag makes it in the clutch. Yes, sir.
10-point lead with 1 minute and 55. They need to step up on defense. Yeah. Kailangan na nilang pumick up. Wala. He splits it. One But more. Oh, one more. yeah, he'll be rewarded with another. So, isa pa para kay Allen Liwag after. Oh, hold on. They reverse it. They reversed. They reverse it. They give it to San Beda. Okay. So, tumimeout naman dito si Coach Yuri. Yes, sir. They are comfortably ahead with a minute and 54 left. You guys are still watching NCAA Season 101. And speaking of, we continue the action on Friday. Balik tayo sa ating tahanan sa San Juan Philoel Center. Ayan, first game will be between Perpetual and San Sebastian, followed by an interesting matchup between the JRU Heavy Bombers and the Letran Knights. Kung makikita nyo in a little bit, that will complete our Friday doubleheader. So Friday we start 12 noon. Meantime, 91-81. Inside the last 2 minutes. San Beda has the rock. Is this an easy cruise to the finish for the Red Lions? O makakahabol kaya itong Benilde? Oo. Para dito sa San Beda, they need to use the clock. Pero dito sa CSB, ito yung ginagawa nila na you need to pick up full court. Jimmy Reyes is being hounded here by Ancheta. Zede Tule. They need to pick it up. Yeah. Kasi nga, lamang ng 10 itong San Beda. Ito na naman si Sahonia. Sahonia, 3 to shoot. Shot clock winding down. Puntik No. na naman yun. And Liwag is ahead. Allen Liwag. No. But there was a whistle. San Beda doesn't like it. There's a foul. Yeah. On, it's on Yukien. No. It's on Sahonia. Yeah. So, you saw the protest right away mula sa bench ng San Beda. Pag nakita mo kasi sa replay, parang wala naman eh. Kaya lang, syempre, kaya nga tayo may review. The referee is there to review that one. Kasi may nakita siyang, siguro may nakita siyang foul. Yeah. Diba? Napapailing si Coach Charles eh. Coach Charles Chu. San Beda bench felt like it was minimal. Nung pataas na itong si Allen Liwag. Oh, not really a dominant night para dito kay Allen Liwag. Tapos yung katuwang niyang itong si Sean O'Malley naman, hounded by foul trouble naman. Ito. Okay. Yung offhand nung Sahonia, yung parang naibaba niya para hindi niya makakuha ng rebound itong si Allen Liwag. Yun yung judgment ng ating mga referees yun. So, you can argue with that. Pwede naman nilang i-reverse. I don't know if they can reverse it kasi nga it's a foul. Napituhan, di ba? So, they can stick with it. Or, I'm not sure if they can reverse the call. They can inadvertent call. What they call that? Yun, yung kanang kamay ni Sahonia. Medyo crucial doon sa possession na yun. So, ayun naman.
Uy! Wow. They called a sportsman-like foul on Sahonia. Wow. Wow. That's a big development, ha? All right, from Kasi pag na-shoot ito ni Alin Liwag, it will go down to 8. And they have the possession with 1 minute and 24 seconds na lang. Diba? That's a big development. an important swing Yes, in the ball game. But CSB or Benilde has to deliver. Yes. Kasi he's 1 of 1 kanina sa previous ano niya. Sa previous Big stint Bo, niya sa free throws. just to make sense of the call, did he call it because of the landing spot? Kasi naka-extend We don't see si- that. We don't see that dun sa replay Pwede, di ba? Kasi Alin Liwag jump over. Kung nilagyan mo ng paa, maybe that's the call there, di ba? Kaya hindi natin nakita Ang nakita ko is yung offhand ni Sahonia, medyo chin-up niya si Alin Liwag. Pero it's just gonna be a regular foul kung para sa akin, di ba? Pero yun nga, they see something different. Yun nga, pwede yung sinasabi mo na landing spot, di ba? Kasi na-upgrade Yes, oo, from a regular foul. Actually, from thinking there was no foul. Yes, oo. To a Kaya non-sportsmanlike yung crowd natin, lalo ng mga bedista, nag-react talaga because they saw it na parang walang foul. So, Liwag connects on both. Yes. Lead is down to 8. Here's the quick shot. Oli! No! Liwag offensive board. Liwag is crowded. Yun Doesn't naman. matter. Yun ang 4-point sinasabi natin stretch kanina. for Oo. Benilde. From a high of 10, with 1 minute and 14 seconds, 6 na lang. Manageable. Yeah. But they need to pick it up. Kasi nga, it's just a 3-possession ball game. Pagka hindi nila pinick up ito, San Pedro just gonna waste the time. And Sanbeda has been excellent at breaking the press. Naka-atake si Sahonia. And Brian is able to draw the foul. So Against Justin Sanchez. he takes a trip to the free throw line where he is 1 out of 2 so far. Medyo questionable yung tawag ng ating referee doon, pero a little bit of bump galing dito kay Sanchez. Pero he already established his position there. Tatayo ka na lang. Pag bumangga sa'yo si Sahonia, they might let it go. Di ba? Pag bumagsak ka, very yung tama sa'yo, they can call offensive foul. Pero if you move a little bit, movement on the defensive side, the burden of they're gonna call foul on you. Ito na at 7. 1 out of 2. Justin Sanchez in a rush. Uy, minadali. Nothing there. Joe Celso against 2. Red Lions get a stop. Inside the final minute. Stolen away. Torres. Oleg. No. Miller grabs a crucial board, and he is fouled. They set it up twice for Oli, pero hindi niya ma-convert Hindi naman nila isi-set up yan kung hindi talaga shooter yan. Kaya lang yun nga, hindi sila successful on that one. Ito yung steal ni Torres. Nakita niya si Oli dito sa may right side. Big Bo, nakapanghinayang because both were open looks. Yes, twice Yung una, na-rebound lang ni Alin Liwag Pero itong pangalawa, wala na si Alin Liwag sa loob. Sinecure na ni Celso. They try to hound Celso dun sa rebound. Pero nahanap niya si Yukien dun sa medyo sa baseline. Kaya 33 seconds para dito sa ating ball game. 97-85 in favor of San Beda. 33 and a half. Yes. Jonty steps to the free throw line. Earlier, he was 2 out of 2. From the high, from 17. This is a good debut for Jonty Miller. 13 points and 4 rebounds.
a good first test for John T in the NCAA. Actually. Yun naman. Steady for this guy. 93-85. Oh. Even if he's a rookie, yung tiwala ni Coach Yuri sa kanya to stay during the crucial stretch of the game. Even if he cramp up na, ha? Yeah, binalik pa. Oh! Yeah. So here comes Benilde. Ancheta leads in. No. Yun lang. He just couldn't buy a basket. He was dishing for a foul. Meron na siyang clear na tira, pero he was trying to get a foul and one. Kaya lang, wala. Hindi tinawagan ng ating referee doon. Ito na naman. Ito yung tira niya. Yeah, he was hoping for a foul. He was dishing for a foul dito kay Reyes, pero malayo yung attempt niya. So John T is back. Yes, sir. First one rolls in. Here's an interesting stat from Mr. Pong Ducanes. Justin Sanchez in the ball game, 24 points, 10 out of 15 from the field, 67%. The rest of the team, just 35%. Check this, 19 out of 54. Yun na ngayon, inaano natin na... Yung supporting cast. Oo. Hindi, bright spots siya. Yeah. Hayaan mo siyang kumbaga, manawan tumira, bigay mo lang ibigay sa kanya yung bola hanggang sa siya na magsabi na, sab na. Kayo naman, di ba? Parang ganun. Yeah. For some time, like mga 4 or 5 minutes of hindi siya nakakahawak ng bola, kaya medyo na-frustrate siya doon. Okay, as we go to the final seconds of this game, let's check out the games on Friday. Again, Perpetual kontra San Sebastian sa ating unang laban. It will start 12 noon. Then po sa Philoel Center, and then afterwards, Beltran Knights boasting a deep lineup this year against a retooled and a brand new JRU team. Yes, sir. Oo. Nakaka-interesting yung laban na yan. Coach Nani Buntulan. Former NCAA MVP. Yes, sir. For JRU. Laro. And speaking of bigs, you have bigs in Letran. Ooh. Santos, Omega. Yeah. Become backing Jun Roque. Yeah. Diba? So, they serve diba? They serve their presidency already. So, at finally, makikita na natin si Jonathan Manalili. Isa pa yun, Brad. Diba? Star ng high school team nila. Everybody's eyeing for that guy. Yeah. That guy, Jonathan Manalili. Nakasama ko siya talaga namang kakaiba yung bata. Iba. Brad, iba. Ano talaga, iba yung, sa iba niya nakikita, sa ibang perspective niya nakikita yung laro, ano? Marami yata matay yung batang. Yung hindi nakikita ng normal na tao, nakikita niya eh. Ayan, so finally po, he will make his debut for Letran on Friday. Torres. Wala. Ayun. And that's been the story for Benilde in the second half. Yes. That's maybe the final shot para dito sa CSP and Ian Torres. It was a 3-point game at halftime. At the half, Benilde mounted a run to tie the game at some point in the third quarter, 52-all. But after that, San Beda just erupted. It all San Beda after the first 3-4 minutes of the third quarter. Tapos, yung tinasabi na ni ating kaibigan na si Pong kanina, 6-0 run, 8-0 run, and then 8-0 run, tuloy-tuloy na. Hindi na nagpapigil itong San Beda. So the Red Lions winning this high-scoring affair. Their rookie point guard, Jimmy Reyes, another solid debut sa mga rookie ng San Beda. 12 points, 5 rebounds, 2 assists. Rookie sa NCAA, but not in his career. Kasi he played in Division 2 sa US. So, hindi rookie sa, sa ganitong competition. Mas mabigat yung nilalaroan itong bata. And that's all she wrote. An opening day win for the San Beda Red Lions over the Benilde Blazers. 96-85 is the final score.